What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Koro nga pala and welcome back dito sa ating channel. And for today, yung pag-uusapan natin is all about Zora. So meron akong unang video dito kay Zora and ito is update lang. So magdadagdag tayo ng transaction dito kay Zora kasi meron ako nakitang bagong tutorial which is magde-deploy tayo ng token contract. So as you can see, ito yung una kong step. So yung YouTube video. So if ever hindi nyo pa napanood ito yan. So around 1 month ago ko na siya na-release. So, importante to kasi dito nag-bridge ako gamit yung native bridge ni Zora. So, importante yun kasi karamihan or karaniwan is nagiging criteria yun if ever meron silang airdrop. So, for our second step, gagamit tayo nitong thirdweb.com. And then, nandito naman yung step. So, very naman siya, straightforward. Connect yung wallet, click yung ready to deploy. So, isa-isa natin yan. So, ito yung kanilang website. So, pagka connect mo ng wallet mo, mag-create ka ng account which is hihingi nila yung email address mo. So, dapat legit yung email address mo kasi maghihingi siya ng code para mag-login ka. Tapos, and after nun, tatanungin ka nila if ever gusto mo maglagay ng payment method which is pwede mo naman click yung I'll do this later. So, yun yung ginawa ko. So, hindi ako nag-add ng payment method. Free naman yung paggamit ng website nila. Pero nga, syempre, may bayad yung pag-deploy ng contract. Kung umpisa natin gagawin, click natin itong ready to deploy. And then next natin gagawin is click natin tong token. So after ng token, nakalagay dyan, click natin yung deploy now. Ayan, dito sa step na to. Third step ng second na gagawin natin. So ito kay thirdweb.com. Click natin yung deploy now. Click natin siya. Tapos kailangan ng image. So maghanap lang tayo ng image. So dito na lang ako sa eto na lang. So, gagawin ko na lang is Koro NFT. Symbol is... So, kayo nang bahala guys dito. Guys. So, primary recipient, syempre kayo yan. Tapos, advanced configuration, hindi ko na siya gagalawin. I think wala naman ako dito kung dapat ibahin, no? So, percentage, I think royalties to, kayo nang bahala. If ever gusto nyo lagyan, ako hindi ko na siya lalagyan. And then, after nyo, name, and nga, open your contract token. So, gagawin mo natin is click mo natin itong deploy now. Syempre guys, wag nyo ibahin to kasi dapat na kay Zora kayo. So, syempre ang gas fee ko dito is meron ako. Konti lang siya no guys, 8.75 and honestly, hindi ko alam kung kasha to. And if ever hindi siya kasha, mag-a-add na lang ako. So, click natin itong deploy now. So, yan, deploying contract. So, siguro dito tayo magbabayad no. Ayan, magsasign lang pala daw muna pero hintayin natin kasi baka medyo mabagal si Zora. So ayan, lumabas na yung mismong notif galing kay MetaMask. So ayan guys, no, may gas fee. So sa akin is around 1.96. So kapag na-try nyo to, hindi ko alam kung halos same lang or medyo iba. Hindi ko kasi sure kung mataas yung GWay ngayon. So hindi ko siya na-check pala no. So after nyan guys, syempre sasign natin to. So na-double siya kasi na-click ko tong MetaMask ko kanina. So hintayin lang natin ito matapos tong loading na to. And then balikan ko kayo. So yun guys, after natin mag-proceed sa mismong transaction na yun, mapupunta kayo dito sa interface na to, which is parang ito na yung mismong token nyo or na-deploy yung contract. So click nyo to, tong token tab. So para mapunta kayo dun. Tapos click nyo tong mint. So may-mint natin yung token natin. So additional supply, so kayo nang bahala. So ako gagawin ko is 1 lang. Or supply is 777 na lang. Tapos mint, I think 1 transaction ay nakalagay. So kayong bahala guys kung anong value lalagay nyo dito. And sana mababa lang to kasi konti na lang yung gas fee na titira ko dito kay Zora. Ayan, 0.37 US dollars lang. So mababa na yung gas fee. So confirm lang natin yan. So habang loading siya, check ko tong step. So click natin tong mint. Choose amount and mint. So after pala nating ma-mint, explore natin yung function nila which is yung burn, airdrop, tsaka transfer. So hintayin natin yan. So yun na, nakapag-mint na ako no guys, meron na tayong 777 na supply nitong Koro na token. And then yun nga, explore natin itong function nila which is yung burn.
try natin yung burn. So, amount. So, 111. Burn tokens. So, try natin. So, dapat ang matitira dyan is 666. So, sana ayan, mababa lang naman yung gas fee. 0.22. So, wait lang natin ulit mag-go through yung transaction. Because you can see pending pa. And confirm na. Sobrang bilis lang. As you can see yan, from 777, naging 666 na lang siya. So, next nating try is itong airdrop. So, first time ko lang din to guys sinatry ah. So, gawin natin. So, CSV file pala. So, wait lang guys. Try kong gumawa ng CSV file. And upload natin dito. So, guys, ang ginawa ko nga pala ganito. Klinik ko lang itong download an example CSV. So, pagka-download nyo guys, mapupunta kayo dito or magkakaroon kayo ng Excel spreadsheet. So, ito yung ginawa ko. So, inedit ko siya. So, sa first column, nandito yung mga address. Tapos, yung quantity na matatanggap nung per address na nasa unang column. So, for example, itong column na to or itong address na to is makakuha siya ng 5 token galing sa akin dun sa minute natin kanina, no? And yung address, guys, random yan. Kinuha ko lang dito sa debunk. So, pumunta ako dito sa stream. Tapos, ang ganap lang ko yan. Lahat ng nandyan, mula umpisa. And kinopy ko lang. For example, hover mo lang dyan. Tapos, copy mo to. Tapos, paste mo dyan. So, save mo siya. After mo save yung CSV file mo or yung spreadsheet, balik ka dito kay third web. Tapos, upload mo yung mismong file mo. So, drag mo lang yan. Ayan. Pagka-drag mo, nandito na yung mismong mga addresses and yung quantity. So, click natin yung next and then airdrop. So, may makatatanggap silang token galing sa atin which is sobrang random kasi hindi naman nila ako kilala. So, at least natatry natin yung mismong feature nila. So, medyo may cost to, no? So, around $1 yung pabayaran natin. So, kasya pa naman yung pang gas fee natin. Meron pa tayong 5.91. And wait natin matapos to. Ayan, as you can see nakalagay 10 addresses ready to be airdrop. So, may makuha silang mga airdrop na tokens natin. So, maganda to kasi na-explore mo yung mismong bukod sa nagkakaroon ng transaction kay Zora, na-explore mo yung feature nitong third web. So, pwede ka palang gumawa ng token dito tapos mag-airdrop ka sa ibang mga kilala mo or ibang mga tao. So, ayan, as you can see, nabawasan yung token natin ng 50. Kasi 10 addresses yun tapos tig 5 sila. So, 50 yung nabawas. So, next naman is transfer feature. So, try nating transfer sa mismong wallet natin. So, copy and then balik tayo dito. And transfer amount. Try natin is 77. So, transfer tokens. And so, check natin kung medyo mababa lang yung gas fee. So, sana mababa lang. So, yan, around 0.11. So, 77 Koro yung matatanggap ko. May makuha akong Koro tokens. So, hindi ko pala sure kung kung ano yung parang contract ng mismong token ko. So, try natin hanapin mamaya para try natin add sa MetaMask or import para makita natin. So, kasi ito pala yung address. So, try natin copy tapos import natin. And Koro, lumba siya, no? 616 Koro. So, meron akong 616 kasi ako may-ari nito lahat. Ito pala. Tapos, transfer ko rin yung 77 sa akin. So, basically, bumalik lang siya sa akin. So yun, at least na explore natin yung tatlong feature which is yung burn, airdrop, and transfer. So credits nga para kay Matrix kasi siya yung pinanggalingan ng tutorial na to which is nakita ko sa Twitter. So next naman natin is kay Zora mismo na website. So gagawin lang natin is mag-mint tayo ng kahit anong NFT na wala pa tayo. So as much as possible yung mababa lang na price. So try natin mag-click ng random. So discover. So, hanap lang tayo guys So, hindi ko kasi sure kung paano mag-navigate dito ng yung mababa lang yung mismong price. So, hindi ko kasi alam kung paano mag-navigate dito kay Zora kasi hindi ako masyadong nag-expert dito kay Zora na hindi ako masyadong nag-expert dito kay Zora na website mismo. So, karaniwan kay mint fan ako nagmi-mint. So, try natin to. So, hindi ko sure kung magkano to. So, try nating mint. So, medyo may siya, 0.007. So, hindi ko sure. Kasya naman. Kaya lang kasi, wala bang medyo mas mababa. So, try nating maghanap ulit ng iba pa. So, hanap lang ako guys. Tapos balikan ko kayo. So, ito guys yung clinic ko. So, hindi ko alam kung anong collection to. So, nung clinic ko siya,
dito ko napunta sa minting page. So click ko yung mint and then may nakita akong public which is yung free. Sorry. So click ko lang itong continue. Tapos free mint daw to. And ayan. As you can see, gas fee lang mabayaran ko. So yung fee pala kanina, yung kanina ko rin palang na-click is free lang din siya. So may gas fee lang talaga or platform fee si Zora na 0.0007. So may total or may patong pa siya, no? So kasya naman ata to. So may matitira pa tayong konti pang gas fee. So mint na natin guys kasi kailangan ko talaga matapos tong step na to para may transaction ako mismo kay Zora na website. So after natin mag-mint, so hintayin natin matapos yung minting. So as you can see, na-mint ko na siya, no, kasi nakalagay na dito is share. So as you can see, confirm na. And nabawasan na yung mismong pang gas fee natin. So 2.38 na lang natira. So proceed tayo sa next step natin. So medyo nagmamadali kasi ako pero guys, kung kayo is hindi mo kayo nagmamadali. So kung gawin nyo, isanapin nyo yung talagang low cost or free rin talaga. So next is ito. Gagamit tayo ng mint fan and mag-mint tayo ng kahit anong NFT ulit. So as you can see, nandito na ako. Mint fan, Zora. Tapos free. Ito, try natin itong i-mint. Itong free. So click natin yung mint, free. Ayan, wala pa ako nito guys. So dapat yung wala pa kayo, yun yung i-mint nyo para another transaction naman talaga siya. So yan 0.3 lang, no? So mababa lang. So ang matitira lang natin is 1 point something na Ethereum ata. So yan, yung matitira pa sa ating 2 point something. Ayan, 2.01, no? So proceed tayo sa next step natin. So next step natin is magkikreate tayo ng project or NFT dito kay Mintfan. So kasi bagong feature nila to. So pwede kang pumunta gamit yung link dito sa taas. So medyo loading siya ng tagal. So exit natin ito. So basta pagka punta kayo sa link na nilagay ko, lalagay ko naman yung link na to sa description. Ito pala, mintfan/create. Pwede kang dito, create ng mismong parang project. So try natin, hanap tayo. For example, itong hanap lang ako ng image siya. So yun guys, nag-upload na ako. So ito yung napili ko. So random lang yan, nasa desktop ko. So lagay ka lang, Koro project name, Koro Bugs. Yan. Zora. So end date, never. Lagyan ko na never. And then price guys, babaan nyo lang. 0.005 o 0.077. Gaya natin yung kay Zora pero may additional 0. So click natin yung create project. So sana guys, mababa na yung gas fee kasi $2 na lang yung pang gas fee natin kay Zora and yun, kasya naman to, no? 1.78. So hindi ko lang sure kung mamimint ko siya. So error creating project. So siguro kasi kulang yung pang gas fee ko. So try ulit natin create project. So pag guys, pag to hindi ko nagawa is hindi ko lang papakita sa inyo sa video. So yan, error siya. So yun nga, basta gawin nyo lang create project tapos babayaran nyo yung gas fee. So kayo nang bala sa image pero ang tip ko sa inyo guys, ang gawin nyo is medyo attractive yung image nyo tapos yung name, tapos yung price nyo is babaan nyo lang kasi baka malay nyo mag-trend siya tapos mapunta siya dito sa front page ni Mintfan. So madami mag-mint nun and then may makuha kang rewards if ever may mag-mint no mismong project na dineploy mo or create mo. As you can see, ito yung last na link ko nilagay dito which is yung balance. So pag pumunta ka dyan, andito yung mismong interface nya. May makukuha kang Ethereum. Ayun, this number reflects your rewards balance across all chains. All proceeds from your mints and referrals will be shown here. So if ever may mag-mint itong ginawa mong project, so for example, nag-viral siya or nag-trend siya, may makukuha kang certain amount of Ethereum. So maganda rin na gandahan nyo yung image, tapos attractive yung project name, tapos yung price is mura lang, tapos gawin yung end date is never para marami nagmi-mint pa rin everyday if ever mag-trend nga siya. So yun lang guys for Zora. So sana nagustuhan nyo yung mismo video natin and guide natin. So additional lang to. And then nga ulitin ko, mahalaga yung unang part nito which is in-upload ko dati. So around 1 month ago. So ito rin naman yung link, i-leave ko sa description if ever hindi nyo pa napanood. So ilang ulit guys, no, if ever may tanong kayo or clarifications or mga suggestions, mag-comment lang kayo sa ating comment section. And if ever nahihiya naman kayo, pwede kayo mag-PM sa akin sa TikTok and sa Facebook if ever meron kayong mga questions. So yun lang guys, good luck sa airdrop hunting.